Naka-live. I-on nyo yung live. Pinabuksan natin. Pwede magamit. Kailangan lang.
backward na lang. Okay. Dali. Maulong na po muna ha. Maulong na po kasi may sakil dito sa gitna. Maulong na po. Maulong po muna may katayo po. Okay na sis. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Dapat na tayong magalak at pagpasalamat sa Diyos Ama at kay Jesucristong Anak niya. Hinugasan sa dugo ni Jesucristo ang kasamaan ng sangkatauhan. Noong unang panahon, iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Itinawid sa dagat at inihatid sa pangakong bayan. Sa bukang liwayway na ito, ating ipagdiriwang ang paglaya natin mula sa pagiging alipin sa kasalanan at ang pagtawid ni Jesucristo. Kasama tayo mula sa kamatayan patungo sa kanyang pagkabuhay. Pagdiwang natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nagpasyang tayo'y tubusin at ang kanyang malasakit sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Atin ngayong pakinggan ang luma ng anghel ng pagbati sa pagsalubong ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mahal na ina. Ave Gratia Plena, Regina Coeli, ang bati sa iyo ni Kristong anak mo na nagkatawang tao. Ipinahayag sa iyo ni Gabriel na katuto pagliligtas sa anak mo na naganap na totoo. Sa ikatlong araw ng kanyang pagkahimlay, nabuhay na muli at di na mamamatay. Kanyang paghihirap, nagkaroon ng tagumpay, nagdiwang ang lahat sa muli niyang pagkabuhay. Ang giliw mong anak, nasa kamatayan na sadlak, dulot ay pagliligtas, Diyos ang may balak. Napawi ng tuluyan
kanyang dinanas. Puso ko'y tinarakan ng mapighating balaraw nang makita kong anak ko'y papanaw. Ang giliw mong anak na sa kamatayay nasadlak, dulot ay pagliligtas, Diyos ang may balak. Napawi ng tuluyan, lungkot at bighati, sa pagwawakas ay tagumpay ang maghahari. Si Jesus na namatay, na naglingkod sa atin, di man lang napag-ukulan ng awa at giting, bagkus ang pagpaparangan ay pag-aalipusta. Sa kanyang banal na mukha, dumaloy ang awa. Ngunit sa bagong araw, sa bukang liwayway, liwanag ni Jesus muli ay sisilay. Tagumpay sa kamatayan at ilaw na taglay, Espiritu niya'y di na muling mawawalay. Kaya naman, Maria, ngayon magalak ka, pagkat nagtagumpay na anak mong sinta. Nalupig na ang kamatayan at pag-asay na silayan, ligaya'y makakamit, buhay na walang hanggan. Kaya naman, Maria, hayaan mong alisin ko ang belo ng lungkot sa iyong abang ulo. Dalamhati mo'y magwawakas at luha na di na muling magbabakas. Sapagkat naganap na ang araw ng tagumpay, mga anghel na katoto, matibang na manalo, lahat sa kalangitan, pagpupuri ang kapitan. Viva dugtong-dugtong sa kanyang tagumpay, viva kabit-kabit sa atin ay kanyang ialay, viva sunod-sunod sa dakilang araw, viva dugtong-dugtong, viva sabay-sabay, isigaw ng malakas, mabuhay, mabuhay! Regina Celestare, Alleluia, Alleluia, meruisti portare, Alleluia, Alleluia, Regina Celestare, meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, resurrexit sicut dixit, ora pro nobis Deum, ora pro nobis Deum, ora pro nobis Deum, Alleluia.
O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, na sa Yesu Kristo, Panginoon namin, minarapat mong paligayahin ang mundo, hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan din ni Kristong aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
bilang tanda ng pakikihati sa galak at saya ng ating mahal na ina sa muling pagkabuhay ng kanyang anak na ating tagapagligtas, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo ngayon sama-samang tutugo sa banal na hapag kay San Maria at ipagdiwang ang banal na misa at ating awitin ang pambungad na awit.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinuhay mo muli ang iyong anak upang ituwid kami sa buhay na kasiyasiya at ganap. Puspusin mo kami ngayon ng galak sa aming pagdidilay sa pagsalubong ni Jesus na muling nabuhay sa kanyang inang puno ng lumbay. Katulad ni Maria, tanggapin nawa namin ng buong pananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea na mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasaktan niya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng gano. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ibinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nagpakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pang-unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maghihukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Sa pag-ibig
kasabihan, napaalsa ng kaunting limadura ang buong masa. Alisin ninyo ang lumang limadura, ang kasalanan, upang tayo maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang limadura. At ganyan nga kayo, sapagkat nahandog na ang ating Korderong Pangpaskwa, si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at parangalan natin ang mabuting gawin. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo at magdiwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narating niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patapos siyang pumunta kay Simon Pedro sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ipinalot sa ulo. Kasama ito ng kanyang kayong lino. Hindi hiwalay na nakatiklop sa isang gabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at sila'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po at maligayang Pasko
ng muling pagkabuhay. Parang kagabi, Happy Easter. Parang kagabi, walang kabuhay. Naantok pa yata kayo. So dumako na po tayo sa atin pong pinaghandaan ng 40 araw. Kung natatanda po ninyo, sinimulan po natin ang panahon ng Kwaresma noong Miyerkules ng Abo. Kaya po Kwaresma, ibig sabihin 40. 40 days na ginawang paghahanda natin tungo sa pinakadakilang kapistahan ng inang simbahan. Yun po ang ating pinagdiriwang sa araw na ito na tinatawag po pista ng mga pista. Kung meron pong pista, ang pinaka-pista talaga, pinaka-highest na pista ay ang araw na ito. Kaya nga po sinasabing ang pinaka-sentro ng ating pong pananampalatayang Kristiyano ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo na siyang ating pinagdiriwang sa araw na ito. Sabi nga, walang saysay ang lahat kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Kristo. Kung hindi siya nagtagumpay laban sa kamatayan. Sabi nga po, ito na po yung pinakamataas na uri ng pag-aalay. Sabi ng aming professor sa theology, the highest form of sacrifice that no one can give. Wala daw pong makapapantay sa ganung klaseng pag-aalay na ginawa ni Jesus. At ang kanyang pag-aalay ng buhay ay sinasabing pagpakailanman. Sabi nga sa English translation, it is once and for all. It is the ultimate sacrifice. At ang sakripisyong ito ay nagkaroon po ng magandang bunga. Dahil si Jesus, matapos ang pag-aalay niya ng kanyang buhay, siya'y nabuhay na maguli. Ibig sabihin, napagtagumpayan niya ang kamatayan. Hindi siya nanatili sa kamatayan dahil siya'y nabuhay na maguli. At ang ganitong pag-aalay ng buhay, yung sakripisyong ginawa ni Jesus, ay sinasabi pong meron tayo doong pakikihati. Kaya nga tinatawag natin yung kanyang sakripisyo ay, sabi sa English, it is something salvific. Meron tayong pakikihati sa kanyang muling pagkabuhay. Ito po yung sinasabi rin po sa amin at pinapaalala lagi sa amin na ang sakripisyo ni Jesus ay mapagligtas na tubig. Dahil ang pag-aalay niya ng kanyang buhay ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat. Kaya tayo ay sa kabila pa ng ating pagiging makasalanan, tayo ay nagkaroon ng pakikipahagi sa kanyang maliwalhating muling pagkabuhay. Pagtuunan naman po natin ngayon ang ating pong narinig Ebanghelyo. Mapalad po
si Maria Magdalena na siyang unang naging saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Hindi pa nga ang mga alagad. Minsan nagbibiroan po kami mga pare, kahit po sa seminar, nandun ang aming pagtanong, bakit kaya pinili ni Jesus na magpakita ng siya'y muling mabuhay sa isang babae? Hindi doon sa 12 Apostles, sa unang nagpakita siya sa isang babae, si Maria Magdalena. At inatasan siya, ulit ka, pumunta ka sa Galilea, ipabalita mo sa aking mga kapatid. Ibig sabihin, inatasan niya si Maria Magdalena ni Jesus na pumunta sa mga apostol, ibalikan niya na siya'y muling nabuhay. Ito na, nagkaroon na ng katuparan ang kanyang pangako, siya'y mabubuhay na maguli matapos ang 3 araw. Kung atin pong pagninilayan ng mas malalim atin pong narinig ng Ebanghelyo, nung pumunta si Maria doon sa libingan, hinahanap niya si Jesus. Narinig natin sa Ebanghelyo sa araw na ito, si Maria Magdalena, sabi niya, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan. Hindi namin alam kung saan siya dinala. So, hinahanap ni Maria Magdalena si Kristo. Maganda rin tanong ito para sa atin. Tayo kaya, hinahanap ba natin ang Panginoon? Hindi pa rin ba natin alam kung nasaan siya o kung saan siya matatagpuan? Marami sa atin ang gumugugol ng oras at panahon sa paghahangad ng mga material na bagay, sa mga makamundong bagay. Marami sa atin ang gumugugol ng lakas para sa mga makamundong karangyaan at papuri mula sa ibang tao, lalong-lalo na ngayon, uso-uso ang social media. Ngunit ang lahat ng ito ay walang saysay kung titingnan natin ang mga ito upang unan ang yung space sa loob ng ating mga puso. Dahil sa wala ni isa man sa mga ito ang masasabi natin ganap na makapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Mayroon pa rin palaging kulang na mararamdaman tayo. Gaano man karami ang mga ito ang makukuha natin, hindi sa mga ganitong bagay natin nakikita o matatagpuan ang Diyos. Ang Panginoon lamang ang makapupuno ng butas ng ating puso. Siya ay nabubuhay sa loob ng ating pagkatao at nilikha niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, ng kanyang kamatayan, at higit sa lahat ng kanyang muling pagkabuhay. Bagamat tayo ay makasalanan, mayroon pa rin tayong pag-asa na makakamit natin ang buhay na walang hanggan, na dati ay sarado para sa ating lahat.
Ngunit, ang tanong pa rin sa atin, hinahanap rin ba natin ang Diyos? Kahit alam natin isa lamang ang kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. Ang paghahanap ni Maria Magdalena sa Panginoon ay katulad din ng paghahanap natin sa Kanya. Nawawalan tayo ng pag-asa sa tuwing hindi natin nakikita ang kabutihan ng Panginoon sa atin. At agad tayo nawawala ng pananampalataya kapag sa tingin natin ay kinalilimutan na tayo ng Diyos. Nagbigay ng pangako ang Panginoong Kristo na siya ay muling mabubuhay. Pero parang nakalimutan ito ni Maria Magdalena. Katulad tayo ni Maria Magdalena, kinalimutan natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa anumang suliranin na ating pinagdaraanan. Kagabi po, sa ating pagdiriwang na magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, nakita po natin ang unti-unting pagkaalis ng dambing ng altar. Nakita natin si Jesus na muling nabuhay para bagang sinasabi niya sa atin, hinahanap ninyo ako. Narito ako upang mabuhay, upang pumatok sa sarado ninyong mga puso. Kaya, para bang sinasabi sa atin, huwag natin hanapin si Kristo sa kung saan-saang mga bagay dito sa mundo. Matagal ang nasa piling natin si Jesus. Hindi lang natin ito pinapapasok sa pintuan ng ating mga puso. Alam po natin na siya'y nandyan lamang, naghihintay na papasukin sa ating mga puso. Pero tayo rin ang gumagawa ng dahilan upang hindi siya makapasok sa ating mga puso at pagharian ito. Kaya sa ating pong Ebanghelyo ngayon, magandang tanong din sa atin. Ang tanong sa atin, hinahanap pa ba natin ang Diyos sa ating buhay? Huwag na nating hanapin ng masisina ng Diyos. Ang importante, papasukin natin ng Diyos sa ating mga puso upang mas makabuluhan at mayroong saysay ang ginawa niyang pagpapakasakit para sa ating lahat. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay po sa inyong lahat. Maligayang Pasko. Tumayo po tayong lahat. Pagsasariwa sa pangako ng binyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo binyagan upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda. Kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin
ang kasamahan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahan kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukalan ng Diyos upang kayo makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay tinatakwil ba ninyo? Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay tinatakwil ba ninyo? Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay tinatakwil ba ninyo? Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa. Kayo ba ay sumasampalataya? Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo, na ipinanganak kay Santa Mariang Birhen, pinako sa krus, namatay, nilibing, muling nabuhay, at naluluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay ng walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Kristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na dumadalangin para sa atin, halinang dumulog sa Ama ng buhay para sa ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin, atin pong itutugon. Panginoon,
muling nabuhay, tingin mo ang aming panalangin. Panginoong muling nabuhay, tingin mo ang aming panalangin. Para sa ganat na simbahan, upang tulad ng mahal na Birheng Maria, kanyang isabuhay ang salita ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong muling nabuhay, tingin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga bininyagan, upang tulad ng mahal na Birheng Maria, manatiling malinis at namumuhay sa biyaya ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong muling nabuhay, tingin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng may mabigat na pasanin at dalahin sa buhay, upang ang pag-asang dulot ng Panginoong muling nabuhay at ang kagalakan ng mahal na Birheng Maria ay mapasa kanilang tunay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong muling nabuhay, tingin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na bininyagan, sa ngalan ng Panginoong muling nabuhay, upang tayo'y magturingan bilang tunay na magkakapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong muling nabuhay, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, tingin mo ang panambitan ng iyong bayan, itulog mong masalubong namin na kay kagalakan ng pananalig ang pinadadala mo sa aming buhay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama namin, maawain, pagkaloob mo na ang Espiritong lumulugog at nagpabanal kay Maria, na ina ng iyong muling nabuhay na anak, ang magpabanal sa mga handog na aming inialay sa banal na hapag. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa po ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumiyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupad at tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyo kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang kanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Kristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ng na binibigay mo sa buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ay maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming nilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at tubo ng iyong anak at aming Panginoong Kristo. Noong gabing kalulog siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, bulikan niya pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay uruhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Pinugulitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na naghalay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Lobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at tugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa gawin mong handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa na kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose, na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, mga martir, kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahan, laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga naman ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Palatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahan naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispo Reynaldo, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong pinili sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay maasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kanintingang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan sa bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Galing na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos. Ipahayag natin ng lakas loob.
kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabigan at dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ang sinayin Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming namang pinagsaluhan, ang magpatatag sa aming pananampalataya, sinasamo namin na si Jesucristo ang anak ni Maria, na aming pinahayag bilang Diyos sa totoo at tao namang totoo, ang nagdulot sa amin ng walang hanggang buhay sa pamamagitan ng pagligtas na biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo sa mandali. Gusto kong kunin ang pagkakataong ito na ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa ngalan po ng ating Steering Committee, Paris Pastoral Council ng ating parokya. Pinasasalamatan ko po ang lahat ng nagbigay ng tulong, ng kanilang talento at oras upang maisagawa natin ang mga gawain natin itong Semana Santa 2026. Lubos ang aking pasasalamat sa lahat ng mga ministries ng ating parokya. Ang Ministry of Altar Servers, maraming salamat po sa inyo. Ministry of Commission Readers and Commentators, Ministry of Readers and Collectors, Mother Butler's Guild, Ministry of Music in the Liturgy, Ministry of Cantors, Extraordinary Ministers of the Holy Communion, ang ating Paris Youth Ministry, ang Ministry on Social Communication, MPK, Ministry of Popular Devotion and Religiosity, Ministry of Liturgical Arts and Environment. Pinasasalamatan ko rin po ang lahat ng chapel communities ng ating parokya. Ang Our Lady Queen of Peace Community ng Salinas, Immaculate Conception Community ng Amelia, St. Anthony de Padua Community ng Seville, St. Jude Tadeus Community ng Chapelle, Our Lady of the Miraculous Medal Community ng Mangahan, St. Joseph Community ng Alessandro Ganatu. Maraming salamat po sa komunidad ng Alessandro Ganatu. Sila po ang host ng ating po huling hapunan ng Last Supper na ginanap sa kanila. Thank you. Maraming salamat sa kanila. Ganon din ang Our Lady of the Most Holy Rosary Community ng Alessandra Tritonay, Our Lady of Peace and Good Voyage Community ng Verapil, St. Peter and Paul Community ng Siena Pilas, at ang Our Mother of Perpetual Help Community ng Sagana. Maraming salamat. Masasalamat din po sa lahat ng mga mandated or religious organizations ng ating parokya. Maraming salamat din po sa lahat ng kamarero at kamarera ng ating mga imahe na ginamit sa lahat ng pagdiriwang natin itong buong mahal na araw. Maraming salamat po, especially kay Dr. Carmencita Guerrero Yu at sa kanyang pamilya, pagtulong po sa ating pabasa ng nakaraang Martes Santo.
angels. Gusto kong pasalamatan ng special way sila Ginoo at Ginang si Juber. Sorry, Juber. Natangkay kang pamilya. Si Juber ko ang nakuro. Training natin mga angels kanina. Ganda. Thank you very much, Juber. Pero di sa ating mga naging apostoles sa taong ito. So, pinasasalamatan ko rin po ng lubos ang ating pong local government unit sa kanilang suporta at tulong upang mapapanatili ang kaayusan ng ating mga gawain. Lalo-lalo na kina Mayor Strike Revilla, City of Bacoor Traffic Management Office, City of Bacoor Culture, History, Arts and Tourism Office. Pasasalamat din sa Barangay Salinas 1 sa pangunan ng Kapitan Nicanor Espiritu at ang mga kasamang konsyal, mga kagawad. Gayon din sa Barangay Salinas 2. Kasama na po ni Kapitan Mark Anthony Guerrero Torno, at din sa kanyang mga kagawad, sa kanyang mga konsyal. Pinasasalamatan ko rin po ang mga, ito po yung aking mga sidekick, yung mga nagkayak sa ating simbahan, sa ating mga pinagtausan ng mga events. Sina Enrico, sina Ted Luna, si Darby Dizon, Kaloy Cultura, Lesmer Rapang, at Alzin Macri. Maraming salamat sa inyo. Lubos din po ang aking pasasalamat sa ating parish staff. Especially gusto ko pasalamatan sina Ate Minda, siyempre, of course, sa ating parish secretary na masipag kasi John Stephenson. Actually, siya po ang nagsanay sa ating mga liturgical servers para sa ating pagdiriwang. Na siya rin naghanda ng ating liturgy sa buong Semana Santa. Maraming salamat dyan. Sa ating pong, of course, siyempre, sa ating pong part ng steering committee, si Nating Miles, si Ruby. Salamat sa walang sawang pag-alalay lagi. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na nagbigay ng kanilang talino at yaman at oras sa lahat po ng mga hindi ko po nabanggit para maging matagumpay ang ating pagdiriwang. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. And happy Easter! Manalangin tayo. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyo po kayo habang ginagawa ng pagpasbas. Sa dakilang kapistahan ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo na may pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa lahat ng kasalanan ay kanya namang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Gustusin nawa na kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, pinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa na kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan magpasawalang hanggan. Amen. Palain kayo at patubayan ng makapangyarihang Diyos, ang
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayan kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa